Mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga kapatiran, dito po sa FPCC. Tayo po gumaganap ng ating pagsambahin ngayon dahil maraming mga activities dito po sa ating munisipyo. Gayunpaman, magpapatuloy pa rin ang ating gawain. Sa lahat po ng mga nasa bahay dyan, magandang umaga po. Sa lahat ng mga sumusubaybay sa inyong mga cellphone, magandang umaga din. Ito po isang pagkakataon na tayo po uli ay magkasama, tipon-tipon upang magpasalamat sa Diyos. Tapos sumamba sa Kanya, manalangin at mag-hold ng ating worship celebration. Kaya sana po lahat po kayo talagang hinanda na oras na to. At kung meron kayong ginagawa, ibabaan nyo na lahat ng inyong ginagawa. At tayo po mag-i-involve muna sa mga susunod na mga sandali. Sandali na naman ito. Siguro hindi naman naabot ng isang oras ito na tayo ay magtitipon-tipon. Kahit na po magkakalayo tayo, yung banal na espiritu kinokonekta naman ang ating puso sa bawat isa. Para po itong nagkakanostalgia lang tayo tungkol sa during the pandemic, kasi ganito po tayo ganito ginagawa natin. So kay lahat dyan, just prepare your hearts, listen to God as if we're having our live worship service. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you. Tayo pong lahat ay dumulog sa panalangin. Amang makapangyarihan sa lahat, lumikha ng langit at ng lupa, narito kami, Panginoon, nagtitipon-tipon ang bawat espiritu ngayon, ang bawat puso, O Diyos, bagamat magkakalayo kami. O Ama, kami po ay nagkakaisa sa aming layunin. At ito ay sambahin ka, ikaw ay papurihan, magpasalamat sa iyo, and Lord, mag-hold ng aming pagsambahay. Alam ko, Panginoon, na kahit na po kami magkakalayo, ay yung Espiritu talagang kinokonekta kami sa bawat isa. Salamat po sa banal na Espiritu na kumikilos ngayon. Na bagamat magkakalayo kami, Panginoon, alam namin at dama namin ang iyong presensya. Salamat din sa teknolohiya na iyong binigay sapagkat sa pamamagitan nito, O Lord God, makakapag-connect kami sa bawat isa. Maghari ka sa lahat ng aming gagawin sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan. At ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen. I have never
Mga taga-Efeso 5 verses 1 to 20. Kaya tularan ninyo ang Diyos dahil kayong lahat ay minamahal niyang mga anak. Mamuhay kayo ng may pag-ibig sa kapwa tulad ng pag-ibig sa atin ni Kristo. Inialay niya ang sarili niya para sa atin bilang mabangong handog sa Diyos. Hindi kayo dapat maparatangan na gumagawa ng kahit anong sexual na imoralidad, kalaswaan o kasakiman dahil hindi ito nararapat sa mga hinirang ng Diyos. At hindi rin nararapat na marinig sa inyo ang mga malalaswa o walang kabuluhang usapan at masasamang biro. Sa halip, maging mapagpasalamat kayo sa Diyos. Tandaan ninyo, walang taong mahalay, malaswa ang pamumuhay at sakim ang mapapabilang sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sapagkat ang kasakiman ay tulad din ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Huwag kayong padadala sa mga walang kabuluhang pangangatwiran sapagkat dahil sa mga bagay na ito'y kinapopootan ng Diyos ang mga suwail. Kaya huwag kayong makikibahagi sa ginagawa ng mga taong ito. Dati, namumuhay kayo sa kadiliman. Ngunit ngayon ay naliwanagan na kayo dahil kayo'y nasa Panginoon na. Ipakita ninyo sa inyong pamumuhay na niliwanagan na kayo. Sapagkat kung ang isang tao ay naliwanagan na, makikita sa kanya ang kabutihan, katwiran, at katotohanan. Alamin ninyo kung ano ang nakakalugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga walang kabuluhang gawain ng mga taong nasa kadiliman. Sa halip, ilantad ninyo ang kasamaan nila. Nakakahiyang banggitin man lang ang mga bagay na ginagawa nila ng lihim. Ngunit kung pagsasabihan ninyo sila sa masasama nilang ginagawa, malalaman nilang masama nga ang kanilang mga ginagawa. Sapagkat maliliwanagan ang lahat ng naabot ng liwanag. Kaya nga sabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa mga patay at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Huwag kayong mamuhay tulad ng mga mangmang, kundi tulad ng marurunong. Samantalahin ninyo ang lahat ng pagkakataon sa paggawa ng mabuti dahil marami ang gumagawa ng kasamaan sa panahong ito. Kaya huwag kayong kumilos ng hindi nag-iisip, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing dahil nakakasira ito ng maayos na pamumuhay. Sa halip, hayaan ninyong mapuspos kayo ng Espiritu. Mag-usap-usap kayo gamit ang mga salmo, himno, at iba pang mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Palagi kayong magpasalamat sa Diyos Ama sa lahat ng bagay bilang mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Mga taga-Efeso 5 verses 1 to 20. Walk in love. Ito po yung matatagpuan sa Ephesians 5 verses 1 to 20. At ito po yung title ng ating mensahe ngayong umaga. Last Sunday, binanggit ko na sa inyo na sa isa sa mga katangiang pagkakilanlan ng isang anak ng Diyos ay siya ay namumuhay sa pag-ibig. Katunayan, ito yung sinabi sa Judas chapter 1 verse 1. Sa Mabuting Balita Biblia, ang pagkasalin ay ganito. Mula kay Judas, alipin ni Jesucristo at kapatid ni Santiago, para sa mga tinawag ng Diyos, mga namumuhay sa pag-ibig ng Diyos Ama at sa pag-iingat ni Kristo Jesus. Nais ko pa pong susugan o bigyan ng kaunting exposition ang katangiang ito sa message natin ngayong umaga. Yung namumuhay sa pag-ibig ng Diyos o ng Diyos Ama. At ang title po ng message natin ngayon, Walk in Love. Walk in Love. Mamuhay ka sa pag-ibig o lubakan ka sa pag-ibig. Ang teksto po natin ngayong umaga ay matatagpuan sa Ephesians chapter 5 verse 1 to 20. At ito ang pagkasalin sa Mabuting Balita Biblia.
Babasahin ko na po sa inyo. Dahil kayo mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Verse 5 na po tayo. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padadaya o padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Kaya huwag na kayong makikisama sa kanila. Dati kayo'y nasa kadiliman, ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. Verse 9. Sapagkat pawang mabuti, batuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Kahiya-hiyang mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano ang talaga o kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinabi, gumising ka, ikaw na natutulog. Bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kahit mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangbang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig ngayon. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing sapagkat mauuwi yan sa mabulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. At yung last verse 20, lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. May the Lord add blessing to the reading of the Scriptures. Alam niyo po, napakalinaw na ng binasa ko kanina. Hindi naman kailangan ipaliwanag ito eh. Pero nais ko lang balangkasin sa ating lahat upang makapagbigay pa ng mas malinaw na kahulugan sa ating lahat. Sa passage na ito kasi, inilahad ni Apostol Pablo ang pagkakaiba ng isang taong namumuhay sa pag-ibig at tumataliwas dito. May nakita akong 5 bagay na binanggit niya dito. Yung isang portion, isang side, kabahagi, ay yung buhay na hindi sumasang-ayon sa buhay ng pag-ibig. At yung kabilang side naman ay kung paano mamuhay ang isang namumuhay sa pag-ibig ng Diyos. So tignan natin
isa't isa yung mga ito. Ginamit ko po ay English kasi po nahirapan po akong isalin ito sa Pilipino. So yung una na nakikita kong contrast dito, nagbigay kasi siya ng contrast yung pagkakaiba. Yung unang nakita kong contrast dito na binanggit niya, nasa verse 3 hanggang verse 5 ay yung sinful life versus thankful life. Sinful life versus thankful life. O basahin po uli natin verse 3 to 5, itong pagkasabi, kayo yung mga inihirang ng Diyos, kaya hindi dapat babanggit man lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng halayan o pag-iimbot. Ito po yung way of life na binabanggit. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, yun, magpasalamat kayo sa Diyos. No? Sinful life versus thankful life. Verse 5, alam na ninyong walang bahagi sa karyan ni Kristo at ang naat ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim, sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. So nakita natin, sinful life versus thankful life. Yung buhay daw ng isang namumuhay sa pag-ibig, punong-puno ng pasasalamat, nag-uumapaw ang pasasalamat sa kanyang buhay. Samantalang, yung isa na hindi namumuhay sa pag-ibig, namumuhay sa kasalanan. Wala na tayo dun Kung ikaw ay isang born-again believer, ikaw ay lumalakad na sa kabanalan. Kasi iyon ang iyong pagkatawag. Di ba, last Sunday, sinabi ko yung general calling natin, tinawag tayo upang maging banal. Pero yung pagpapabanal sa atin ito, gawain pa rin ng Diyos yan Kaya ang kailangan lang natin talaga magpasakop sa Kanya. So yung unang nakita dito, sinful life versus thankful life. Yung pangalawa na nakita ko sa aking pagbabalangkas ay yung life of compromise versus life of obedience, verses 6 and 7. Life of compromise. Ano yung compromise? Ito po yung umaagos ka pa rin sa agos ng mundong ito para makisama, para matanggap ka. Samantalang yung kabilang side dito life of obedience. Talagang namumuhay ka ng pagsunod sa Diyos. Kung babasahin nyo sa verse 6 and 7, o tungayan uli natin ito sinabi, huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil sa mga ito, ang Diyos ay napapuot sa mga suwain. Kaya huwag kayong makisama sa kanila. So, tignan nyo, pinaprevent ka, Ito yung sinabi niya, yung life of compromise, huwag kayong umayon, Huwag kayong umayon. Sa ano ba to? Sa Corinthians, verse 12, chapter 12 ba to? Sinabing, be not conformed to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your minds. Di ba? Ito sinabi dito, So, life of compromise versus life of obedience. Ang isang tunay na lumalakad sa liwanag o tunay na lumalakad sa pag-ibig ng Diyos ay isang buhay na sumusunod sa kanyang Panginoon. O it is a life of obedience. Pero ang life of obedience na ito po, hindi ito yung isang rehas Isa po itong kalayaan na ating nagagawa dahil wala na yung kamandag ng kasalanan. So, sinful life versus thankful life, life of compromise versus life of obedience. Ang pangatlong nakita ko dito, yung living in darkness versus living in the light. Ito talagang binigyan ng diin ni Apostol Pablo sa verse 8 to 13. Tingnan mo, basahin natin Itong pagkasabi sa verse 8 to 13. Dati kayo'y nasa kadiliman, dati yun. Ngunit kayo'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon nang nararapat sa mga taong
nasa liwanag. So, tignan nyo ha. Kadiliman, liwanag. Kadiliman ka dati, nung na-born again ka, nasa liwanag ka na. Verse 9, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan. Sa halip ay ibunyag ninyo ang mga iyon. Ibig sabihin, expose mo Expose mo ang mga ito. Kaya yan mabanggit man lamang ang mga bagay na iyon na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At verse 14 sabi, at nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, bumangon ka sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo Jesus. So ito po yung living in darkness, living in the light. No? Sinabi rin ni Pedro ito no? Sinabi niya na dati-dati wala kayong bayad. Dati-dati hindi kayo kayo isang grupo ng mga tao, ng mga kawan ng Diyos. Tapos sabi niya ikaw ay tinawag sa dilim upang iyong ipahayag yung liwanag at kabutihan ni Kristo Jesus. So tingnan natin yung una, sinful life versus thankful life. Yung pangalawa, life of compromise versus life of obedience. Pangatlo, living in darkness versus living in the light. May binanggit pa siya dito na ang ganda din. Siguro sa New Filipino version, iba yung dating nito Pero nakita ko dalawa Yung isa, foolish. Yung isa, wise. Yung isa, hangal. Yung isa, wise siya. So, tingnan natin, 15 to 17. Ito sabi, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matalino at di tulad ng mga mangmang. Sa New Filipino version, yung salitang yun ginamit, hindi lang hangal, hindi mangmang. Ang ginamit, bobo. So, mamuhay kayong tulad ng matalino at hindi tulad ng mga bobo. Ganun talaga yun. Ang pagka-translate. Sa verse 16, sabi dito, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig na ito. Kaya nga sabi niya gumawa kayo ng mabuti. No? Talagang, ayan ang panglaban mo sa mga gawaing masasama, gumawa ka ng mabuti. Sabi niya ulit sa verse 17, huwag kayong maging hangal. Sa New Filipino version, huwag kayong maging bobo. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. So, tignan nyo a foolish life and a wise life. Isang hangal at isang matalino. No? At kung ikaw ay namumuhay sa pag-ibig, ikaw ay matalino. No? Alam mo yung mga bagay na nararapat. Ang panghuli, obvious, binanggit ni Apostol Pablo. Yung una, led by the flesh, pinangungunahan ng laman, versus led by the Spirit, no? Pinaghaharian ng banal na Espiritu. So, basahin natin verse 18 to 20. Ito ang pagkasabi, huwag kayong maglalasing, sapagkat mauwi yan sa magulong pabubuhay. Sa halip ay dapat kayong mapuspos ng Espiritu. Tignan ninyo wala kasi yung kasalanan po kasi merong bunga Ang mga binabanggit dito yung bunga. So sabi niya, huwag kayong maglalasing, sapagkat mauwi yan sa magulong pamumuhay, sa halip ay dapat kayong mapuspos ng banal na Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, at mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Tapos sabi sa verse 20,
lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So yun, ano? Tingnan ulit natin yung mga contrast dito. One living in yung isa namumuhay sa kasalanan, isa namumuhay sa pag-ibig. So tingnan natin ito, yung hindi namumuhay sa pag-ibig at yung namumuhay sa pag-ibig. So sabi dito, nakita kong limang contrast dito o pagkakaiba. Yung una, sinful life versus thankful life. Life of compromise versus life of obedience. Living in darkness versus living in the light. Foolish versus wise. Tapos, led by the flesh, led by the Spirit. So, ito yung nakikita ito sa buhay. No? Ito ang isang namumuhay sa pag-ibig. Hindi naman natin kailangan, pilitin pang mangyari ito. Kasi ang Diyos naman ang gagawa nito sa ating buhay. Kailangan lang natin magpasakop sa Kanya. Kasi sabi sa Philippians 2:13 sa English Standard Version, "For it is God who works in you, both to will and to work for His good pleasure." Sabi sa Mabuting Balita Biblia, "Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang Kanyang kalooban." So, very clear, Kung titingnan nyo, kung babasahin mo lang yung Ephesians 5 verse 1 to 20, nandun na lahat yun eh. Ang linaw naman eh. Anong ginawa ko ngayon? Binalangkas ko na the way I see it. Kaya alam nyo, nangungusap ang Panginoon sa Kanyang salita ng personal eh. Kaya alam ko, yung salitang binasa ko kanina, may personal na message sa bawat isa sa atin. So, God speaks to us personally and collectively. Isang buong iglesia, isang kawan, at nangungusap din sa atin, most especially, individually, bawat isa sa atin. Sana nakuha pa natin yung mensahe ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Salamat sa mensahe ito, Panginoon. Dalangin namin, Ama, na kami mamuhay sa pag-ibig at alam namin, Panginoon, ang kailangan lang namin gawin. Magpasakop sa iyo araw-araw at hingin ang banal na Espiritu na bigyan kami ng kakayahan na ito ay isagawa. Salamat po, Panginoon, kasi nagawa mo na lahat ng ito nung lumakad ka sa mundong ito. Lord God, nagtagumpay ka na. Kaya alam namin yung tagumpay ay nasa amin din. Naghari ka, Panginoon, sa aming buhay at ito pong aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Katulad po ng sinasabi ko sa inyong lahat, isang benediction lamang sa Biblia ang sinabi ng Diyos na pagka ito ay iyong binigkas, sabi ng Panginoon, gagawin ko ito sa lahat ng mga ipinapahayag ito. Ayun po yung message niya kay Moses, kay Aaron. So ito po, kaya ito yung parati kong ginagamit. Bagamat maraming mga napakagandang benediksyon sa Biblia na magagamit natin sa New Testament. Natulad din dun sa Jude, sa Udas, sa ulit-ulit. Ganda din ang benediksyon doon. Pero nais ko po talagang gamitin yung Aaronic blessing. Kaya kung nasa bahay kayo ngayon, sige, yung ating ginagawa, pagtanggap ng blessing na ito, ng benediction ito, gawin na natin. So ito na ang benediction. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Magandang araw po sa inyong lahat. Walk in love. God bless you.